Chihuahua, sir, daldal, epal na naman. O, katulad si, tawag ngayon, aping daldal, kay Shell joke mo. Hindi nag-walk out yung apo ni Cory sa Senado, kundi pinalis kasi ng bastos. Hindi nga po, pinalalabas nga nila na walk out eh. Bago sila umalis, gumanon muna. Habang paalis sila, sinabihan sila ni Jinggoy, huwag kayo dito. Huwag kayong manggulo dito. O, sino may sabi na magtatanong siya? Host, gumanti na ba si Tambaloslos kay Aimee? Gumanti na ba si Tambaloslos kay Aimee? Sumagot na po yung mga tauhan niya. Si Suarez, tsaka si Konggun, na sinabihan si Aimee na huwag kang mangialam. Tanong-tanong na po kayo. Parang sabayan lang, habang sila nag-walk out, pinalayas pa sila. Nagpapapansin yung pamangkin ni Noy. Hindi po, ano po to? Apo na ni Ninoy. Noy. Boss, kung si Benitez bumaliktad kay Tamba, si Alawi bumaliktad kay... Nanilink lang naman, wala namang umaamin sa kanila. After ng impeachment, lahat ng galamay ni Tambi, dumaldal na naman para disusi sila. Yung Three Stooges na congressman ni Bonjing, Tambi, hindi titigil para manira kay BP hanggang 2028. Kaso po wala naman sila napapaniwala, yun po yun eh, yun yung problema eh. Presscon kayo ng presscon, wala nang naniniwala sa inyo. Ano yung silbi ng presscon nyo? Una, wala naniniwala sa press. Di yung sasabihin nyo sa press, lalong hindi pinaniniwalaan. Yung Three Stooges na congressman, yan. Kung magsuot ang Congress ng thumbs down t-shirt, magpa-print naman ako ng thumbs up para kay Speaker Bonjing. Kakapit na naman sa kanya, katulad ng pagkapit ng Tambaloslos, di ba? Bonjing Tambaloslos. Boss, sa tingin mo, drama-drama lang ng pamilya nila Marcos Romualdez yan para dami pa rin corruption, may lusot sa ingay nilang. Ako tingin ko naman talagang meron talagang meron talaga silang galit sa isa't isa. Si Romualdez tsaka si Aimee Pero si Aimee, ate pa rin siya ni Bongbong eh. Lagi niyang gusto ilusot si Bongbong eh. Ang si Aimee, gusto niyang hindi, sa tingin ko hindi drama. Sa tingin ko genuine yung pagkaasar ni Aimee kay Bonjing. Yan po talagang ang pananaw ko dyan. Pero sa kapatid niya, hindi. Siya nga yung... Kaya nga pinalalabas niya na may kasalanan si Bonjing tsaka si First Lady. Yun yung gustong... Ang sa atin naman, walang lusot yung kapatid mo. Kaya yun yung yun yung umaawat sa atin, bakit si Aimee Marcos ay hindi natin matanggap-tanggap. Kasi hindi naman niya binabanatan kahit kailan yung kapatid niya. Parang hanggang ngayon, ang pananaw niya sa kapatid niya, nadidiktahan lang. Putya, presidente ka ng Pilipinas tapos sasabihin niyo, nadidiktahan lang. Anong uri yan? Kaya ang attitude natin dyan sa mga yan, pag ang sinasabi nila pabor sa atin, di okay. Pag hindi pabor sa atin, di banatan natin. Yan yung sinasabi ko, no? Na yung ngayon, yung mga taong ngayon, kasi dati naman talagang, parang abnormal ka, di ba? Parang isip bata ka, di ba? Kailangan mong paglabanan yan. Wala naman kasing mga salitano na autistic ka. Dapat pangangalagaan. Katarantaduhan yan eh. Pati po yung mga abnoy-abnoy,
kasama sa lipunan natin eh. O, ikaw, mukha ka abnormal hanggang ang palaya mo na abnoy. Lumaking magpipinsan yan. Baka yan ang tawag nila dyan eh. Baby Damulag, Bonjing. Pero, tignan nyo naman. Di ba? Pwede ka namang mabuhay ng normal. Hindi ka tulad ng mga yung bobo. Hindi na pwedeng tawagin bobo, kundi slow learner. O, slow learner yan. Uy, medyo, pucha, dati, yung slow learner, mag-adjust ka. O, yung bobo, di ba? Mag-adjust ka sa lipunan. Pucha, ngayon, ang gusto ng mga tao, itong mga woke culture, yung bobo ang a-adjustan natin eh. Puta, ang dami-daming bobo na naging senador eh. Nakapag-adjust sila sa lipunan, ibig sabihin, ano mangyayari sa mga bobo na ina-adjustan ng lipunan ngayon? Wala. Yan yung mga hindi nila kakayanin. Kasi nakasurvive eh. Yung mga panahon natin, tingnan nyo po, mag-isip kayo ng mga kaklase nyo na mahina utak. Baka ngayon, maunlad na yung kabuhayan. Kasi, putya, walang mangyayari sa akin dito. Mag-abroad na lang ako. Nag-construction sa ibang bansa. Mataas pala sweldo ng construction sa ibang bansa. O, edi, multi-millionaire na siya ngayon. Kinakailangan mo mag-survive. Dito kasi ngayon, sa panahon ngayon, panahon ng woke culture, bobo ka na, putya, adyasan ka pa eh. Ay, teacher, wag natin silang ginaganyan kasi mga slow learner yan. Aalalaya mo yan. Slow learner kayong sinasabi. Bobo lang ang... O ikaw, bobo ka ha? O, kaya ngayon, anong ginagawa ng mga bobo dahil naalagaan? Sa panahon natin, ang bobo, puta, bobo ko. Bobo ko sa math, hindi ako pwede maging engineer. 'Di ba? Kaya nakaka-survive. Tinatapatan. Oh, bobo ka sa academics. Hindi naman po sinabing bobo ka sa lahat ng bagay. Pag bobo ka sa lahat ng bagay, hindi po bobo yun, tanga yun. Asensya na po kayo sa mga wordings ha. Pag bobo ka sa math, puta, mag-engineer ka ba? Ngayon kasi, slow learner lang daw ako eh. Kaya mag-engineer ako. Naknang po pa. Yun po yung realidad eh. Kaya alam ng mga bata, grade 6 pa, elementary pa lang, puta, bobo ko sa bobo ko sa aral. Kaya ako, sa trabaho na kagad ako, pag magtatapos lang ako na high school, mag-abroad na ako kasi wala akong mahita eh. Yun talagang nangyari. Kaya kita nyo, umunlad sila. Ano ba trabaho sa abroad? Oh, maglilinis ako ng mga mansyon. Puta, kinakailangan ba na mataas IQ dyan? Lilinisan mo yung mga mansyon. Puta, ngayon, bakla na, gustong umihi sa babae. Ang tapang pa, mag-iyak, hindi ako pinapasok. Putang, may lawit ka eh, ba't ka papapasukin doon? Boss, matutuloy ba na ipatawag sa kamera si Magalong? Ako po, hindi po ako manghuhula. Kaya kong sumagot ng mga pagsusuri. Pero yung matutuloy ba o hindi? Kay Madam Auring mo itanong yan. Ang pagkakaalam ko kay Magalong, ang sinabi ni Magalong, imbitahin nyo ko bilang resource speaker, hindi bilang, wag nyo ko ituring na anong tawag doon, na akusado. Ituring nyo ko resource speaker, yan pwede. Pero yung ituturing nyo ko na akusado, hindi ako papayag. Si Chihuahua masyado mainit sa 125 CF ni B. Ito po, dahil tapos na po, wala na po. Tuloy natin. Pero yung 150 per firma para ma-impeach, wala lang, deadma lang. Baka kasama kasama sila dun. Ito po yung mga nananawagan ng accountability. Pasensya na po yung mga nagre-real talk po ako kasi
Meron po akong mga kaklase na alam nila na mahina sila sa academics eh. Huwag na natin sabihin bobo, mahina kayo sa academics. Pero mahusay sila sa magkalikot-kalikot. Mahusay sila magmekaniko. Pucha, mahal ng bayad sa mekano sa ibang bansa, di ba? O doon naman ako mahina. Ganun lang talaga. Hindi lahat ibibigay sa'yo. Maganda ka na, gwapo ka na, gusto mo pa matalino ka? Pucha, huwag ganun. Kinakailangan, mayroon ding mga katangian yung mga hindi kagwapuhan katulad namin. Kung kulang ka sa kagandahan, bawi ka sa talino. Pucha, mahirap nun yung kulang ka na sa kagandahan, wala ka pang talino, tapos feeling mo pa. Si Tito Soto, matalino yan eh, sa paggawa ng kanta. Oh. Ayun po. Kaso, iba yung pinasok niya, kaya nagmumukhang engot eh. Si Pacquiao, di ba? Putya, kinikilala ng buong mundo. Parang henyo sa boxing yan si Pacquiao eh. Kita niyo naman, pag may laban, dinudumog ng mga superstar. Boss Baz, di ko maintindihan kung bakit nagre-request si Subiri na walang tatawa pag may session sila. Di ko gets. Pinagtawanan kasi si Pampilo Lacson. Nung mga bisita. Pinagtawanan eh. Hindi naman nagpapatawa. Yun po yun eh. Okay lang po na pagtawanan ka kung nagpapatawa ka, di ba? Katulad nung yung keno. Katulad nung anong tawag doon? Yung kay Marcoleta, diba, sa ligaw. Pag doon ka natawa, okay lang yung tumawa. Pero yung seryoso nagtatanong, tapos pinagtawanan mo, yun talaga yun. Nakakahiya naman talaga yun. Tama kuya, kahit ano pang sasabihin nila, wala nang naniniwala, sayang laway nila. Paano sinimulan ni BBM Budol? Si BBM lahat ng pinangako niya sa speech niya, kabaliktaran nun ang totoo. Correct. Natumbok mo sir, si Super Ate Mangga ay playing safe si Bangag Marcos para iligtas sa issue, blood sticker. Sorry ha, na-notice din ba ninyo si Tambi may pagka-autism? Makikita kasi sa mukha at pananalita. Yun na nga po, yun po yung pinakamagandang halimbawa. Baka kung ngayon po nabuhay si Tambi, baka alagaan yan. Uy, special to. Huwag nyong ano. Yung, alam nyo yun. Hindi. Tinitiyak ko sa inyo kaya ganyan na matigas si Tambi. Kasi lumaki yan sa environment. Tignan nyo po yung mga pinsan niya kasi. Yung asawa ni Kring Kring. Ang gandang lalaki, di ba? Romualdez. Si Bongbong. In fairness po, si Bongbong, nako. O si Irene. Irene Marcos, maganda rin eh. Si Amy, nakakakuha ng mga pogi. Pasensya na. Pero, di ba? Kakaiba itsura niya sa mga pinsan eh. Kakaiba yung itsura niya sa mga pinsan na alam niyo yung mga lumalaki kayo na lalo na yung pag nagbibinat at nagdadalaga na kayo tapos ang gaganda ng mga pinsan mo. Nakasurvive po siya. Kaya ngayon nag-aaral siya ng law. Habang yung mga pinsan niya hindi nag-aaral pa ano-ano lang, pa gimmick-gimmick lang. Eto, magsisikap ako. Kasi lagi nila akong sinasabihan na bonjing ako. Damulag. Para nakinikinit ako na lumalaki. Kasi sa, ano sinasabi ni Amy, parang, yan ang tawag namin sa kanya nung araw. Parang ganun, di ba? Nahinuhan nyo ba? Na parang wala siya nakikitang mali sa sinasabi niya. Nakasurvive siya na ganun ang itsura niya sa kasabay ng habang lumalaki sila ng mga magpipinsan na ang gaganda pa pare-pareho. Oo nga, maganda rin si Amy pala nung bata.
Pero artistahin kasi yung Irene tsaka yung Bongbong Marcos eh. Kaya talagang nag-aral siya ng law. Siya lang yata nakatapos ng law sa magpipinsan eh. Imagine niyo yun. Mag-aabogado ko. Makikita ninyo, balang araw ako. Ako magtatagumpay sa atin.